Nabago ng desisyon ng Korte Suprema ang matagal ng tradisyon at patakaran sa Kamara kaugnay sa proseso ng impeachment. Partikular na ang ibig sabihin ng session days na pinasimple bigla ng SC. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa desisyon ng Supreme Court na idineklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, tila binabago nito ang patakarang nakasanayan na sa Kamara, partikular ang kahulugan ng session days. Base sa House rules, ang one session day ay ang simula ng call to order hanggang sa matapos o i-adjourn ang sesyon kahit pa ilang araw lumipas. Pero ayon sa Korte Suprema, simple lang yan. Ang one session day ay isang araw. And that has long been the definition of a session day. So doon tayo medyo magkakatalo. Sabi ni Justice Committee Vice Chairperson at Assistant Majority Leader Bel Zamora, pag-uusapan nila kung paanong masisiguro na hindi nagbabanggaan ang House rules at ang SC decision. We will try to harmonize what we have now and what we read in the resolution of the Supreme Court. Maging ang dating Justice Secretary at ngayon Congresswoman na si Laila De Lima nababahala sa magiging pagbabago sa proseso ng impeachment bunsod ng desisyon ng Korte Suprema. Mabuti naman daw ang layunin ng SC pero masyadong nag-focus sa proseso at hindi sa bigat ng aligasyon. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. Ganito rin ang sentimiento ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Ito yung pakiramdam ko na talaga namang nakababahala dahil nagiging relief at nagiging parang escape route yung ganitong mekanismo na nangyayari ng mga naabuso sa kapangyarihan. Sa kabila niyan, nanindigan ng mga kongresista na malinaw na hindi inaabsuelto ng SC si VP Sara. So wag po natin isipin na walang sala o walang ginawang masama ang ating Vice President. Dahil dyan, maaari pa rin maghain ng panibagong articles of impeachment laban sa bise. Hanggang sa February 5 pa ang one-year bar rule. Pagkatapos niyan, handa raw maghain ng reklamo ang grupong Makabayan. Ang tanong naman ngayon, may epekto ba ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Iba po yung proseso naman nito. This is under the first mode of impeachment, whereas the impeachment last year of the Vice President is under the second mode of impeachment. So wala naman pong mababago. Ang impeachment complaint ni VP Sara ay yung fast track mode o yung 1/3 ng mga kongresista ang nagsampa ng reklamo. Habang yung mas mahabang ruta na inihain ng mga private citizen ang daraanan ng impeachment complaint laban kay PBBM. Dadaan ito sa Committee on Justice at doon gugulong ang pagdinig bago pagbotohan sa plenaryo saka iaakyat kung sakali sa Senado. Sa Lunes, February 2, mag-uumpisa ang pagtalakay ng impeachment complaints laban kay PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.